Governor Amy Marcos. Hello Hi, po, Clarice. ma'am. Thank you very much. Matagal ko nang gustong lumabas dito. Bakit nga ba? Tagal, hindi ko mag-gets. Busy ka, syempre, ma'am. Busy-busyhan. Wala naman. Pero una sa lahat, kumusta po kayo? Kumusta ang pagiging parang all-in-one ka? Mami ka ng Ilocos Norte. Of course, not to mention, alam na yan na public servant. At the same time, Nakakaloka. maraming projects, of course, advocacies. Oo, Ayan. ganun. Paano po niyo nagagawa lahat ng yun? Hindi ko ginagawa sabay-sabay. Ayun. Mamamatay ako. Hindi. Palagay ko ganun talaga eh. May phases sa buhay di ba? Ganun. Ang hirap pati pag solo parent ka, di ba? Mag-isa ka lang. So, you have to find a way. Mahirap. So, delegation. It's always a struggle. Opo. And, syempre, higit sa lahat, hindi rin delegation eh. Parang hindi mo naman kailangan hands-on. na-delegate eh. Diba? Opo. Kasi sabi nga nung iba micromanage. Hindi. Sa amin, nano-manage sa probinsya eh. Wala ka nang pag-utusan eh. Opo. Kulang na kulang yung tao lagi. Tapos ang dami-daming dapat gawin. So, ikaw na mismo, syempre. Pero buti lang kahit paano, like si Ate V, taga-ayos ng mo, si Ate Vilma 100 years in Bacani. service na yung mga tao namin. Wow! Gumurang na kami na sabay-sabay. Ganun ka-loyalist talaga. Oo, Nakakaloka. halos sa, Oo, To 100 rewind years. po tayo ng konti. Syempre, alam naman po, lalo na ng buong Pilipinas, kung gaano ang napaka-prominente po ng inyong family, syempre. Pero ito po, nung early years, that, of course, you were younger, ito, paano po nag-sink in ba kagad sa inyo na, wow, ang father ko is the President of the Philippines. Malaki Paano na po? ako parang mulat na ako nung naging president siya. Nag-umpisa kami sa San Juan talaga. Tsaka umuwi ng Ilocos tuwing bakasyon. Yung nanay ko, ordinary housewife nun eh. Talagang namamalengke araw-araw. Tapos Madam? sabay-sabay ako. Wow. Yeah! Ang bait na asawa nun. Tapos araw-araw nagluluto. Tapos hassle na The hassle pa usual siya. housewife? Very Namamalengke, usual. nagluluto? Namamalengke, nagluluto. Tapos napaka-probinsyana noon. Hindi bumibili ng manok na patay. Buhay? Buhay, nakakaloka. Siyang mag-aano ng Tapos 2 linggo mano-mano. papakanin ng mais kasi iba daw lasa. Certified probinsyana. Kaya hanggang ngayon takot na takot ako sa manok. Dahil kinakatay niya. Binigyan ko na ng pangalan niya. Naging pet ko na. Biglang pak! Nakakalurky. Kasi ibig sabihin, fresh talaga. Parang fresh talaga. Oo. Walang duda. Kasi Yes, talaga oo. ganun siya ka-promdi. Talagang Ganun ang organic to level. organic. Sobra to the max. Oo. Pagkatapos, yun, ganun. Yung tatay ko naman, di sila magkasundo sa food. Dahil yung Bakit? papa ko, maalam alam yung kakainin kundi, sabi nga ng anak ko, deng, deneng, deng. Ay, talaga? Araw, every meal may dineng-deng. Yun lang type niya. Vegetables. Oo, ganun. Pero hindi naman po vegetarian si President Almost. Marcos. Pesca. Oh. Pesca ba tawag doon? Yung Pesca, isda. fish and vegetable. Oo nga, nakakaya nga sa Malacanang umabot yung araw, sinabi ng Dr. Sir, malnourished po kayo. Talaga ba? Parang Seryoso? kulang na ng Oh. protein. Hindi na nga ako makain ng masyadong meat, ganyan. So, health conscious din pala si Sobra, Sir kumakain ng wheat Ferdinand. germ at Oo. araw-araw nilikha ng Diyos, puros, oatmeal. Wow. Ang breakfast. Totoo. Walang kagana-gana. Umabot ng panahon na wala nang sumasama sa kanya sa biyahe. Kasi Dahil- ang pangit ng tsaka ng food. At saka hindi ka papakanin. Kailangan ko Samantalang siyempre kung ano yung kinakain ng president, dapat Oo, kinakain. siyempre, alam nga naman, mas masarap pa yung food mo kaysa sa boss mo. Nakakahiya naman sa kanya. Kahiyaan na to. At pag hindi siya kakain, di matirang matibay, wakait, Opo, di ba? opo. So, lahat ng cabinet member, yung mga opisyal, lahat sila hinihimatay. Dinindi. Go, lahat sa nanay ko. And nanay ko, piyesta araw-araw, talang Bisaya. Go, lechon. Ano yung favorite niluluto ni Madam na Ano? gustong-gusto mo? Nakakaasar yung linuluto niya, mga long playing. Ano? Ayoko, I'm a short order cook. Like Ayoko ng ganyan. Ano yung mga long playing? Ay, ang tagal. Yung mga linalaga na 8 hours, na mga relleno, na mga kalyos, na ang tagal-tagal gawin. Matyaga si Nakakapagod. Madam, magluto ng mga Tapos ganon. yung gaganyan, iba, ibe-base mga ganyan. Yes. Tapos, ano ba yan? Nakakapeste. Pero I'm sure it's all worth it. Pag tinikman, napakasarap. Oo naman, very good naman siya. Pero yung papa ko, poison, don't eat that. Kaya talagang hindi sila nagkakasundo sa food. So, in short, ngayon, alam mo, ito ngayon ko lang yan nalaman na si sobrang President healthy yung isa. Ferdinand Marcos pala, hindi pala siya meat eater. Hindi, No? hindi talaga. Oh, wow. Samantalang yung nanay ko, purely carnivorous. Aba, kung uso na pala, noon pa pala uso tong keto. Keto Yes. na siya way ahead. Lechon every day. Ayun. Isa sa original palang ng keto, si Madam. Pero feel niya sa Ilocos. Kasi keto rin sa Ilocos. Keto Oo, rin. wala kaming takot sa baboy, Yes. di ba? And of course, seafood. bagnet to death. Bagnet, yung mga chicharon na ganyan kalalaki. Oo. At saka yung mga longganisa. Ayun. Wow, oo nga And po. short ganisa, long ganisa, lahat.
Sarap! Lahat And ng then, klase. empanada, nako, lahat yun. Puros baboy yun. Opo. Pero sa inyo pong magkakapatid, sino yung masasabi mong pinaka-close mo? Pinaka-close ko, tatlo lang kami. Alam mo Yes. nangyari kasi, Kasi di ba minsan- para Oo. kaming nawalay sa normal, di ba? Oo. Kasi lumaki kami sa Malacanang Yes, yes. Nung umpisa, normal pa. I mean to say, labas-pasok, maglalaro kami dun sa San Juan and everything. And then parating maraming tao yung bahay namin. Siyempre, oo. Kasi, syempre, bahay ng politiko. Oo. Hanggang, yun nga, yung nanay ko, nung una kami, pamilya-pamilya lang. Tapos, pataas ng pataas ang pwesto ng tatay ko, Yes. padami ng padami yung tao. 7 na yung kusina sa bahay namin. Ito yung kusina? Paano yung pagkain ng papa ko? Isa na yon, di ba? Puros Ilocano food doon. Tapos sa mami ko. Tapos Iba sa naman. ganito, iba na naman. Tapos kami may Sarili din kayo menu. Tapos may pangtao, di ba? Yung walang kamatayang pansit na ganyan, naka-shovel na. Dahil hindi kayo nauubusan ng bisita. Ang dami-dami kasing tao eh. Tapos pagkain sundalo, di ba yung mga umaapon na sabaw. Tapos 10 bundok ng kanin. Oo. Exage yung Kumbaga, kusina sabi nga namin. nila, pang-construction, di ba? Ganon. Dahil marami yung Correct. kanin. no? Di ba, pagkain sundalo, ganun din. Tapos sabaw ng sabaw, para lang pamparami. Pero ito po, curious kami, no? Kayo po ba para rin ang pangkaraniwang pamilya na, paano yung bonding ninyo kapag medyo nakakaluwag-luwag sa schedule po? Okay naman, kaya lang yun nga, naging sobrang close kaming tatlo. Dahil pag abot sa Malacanang, wala naman nakakapasok, wala kaming kalaro, kundi kami din. Wala kayo masyadong friends. Wala kami friend. Kawawa naman kami. Tapos minsan kinukumbida namin yung mga classmate namin. Yun. Tsaka lang kami may kalaro. At luckily, ang dami-dami kong pinsan. 11 yung nanay ko sa pamilya ayun. nila. So, katutak sila. Sina Mayor Alfred. Yan, mga kalaro namin. Si Martin. So sila, syempre, Si ayun, Congressman madaling Martin, nakakapunta yun. sa Malacanang. Sila nakakapasok. Pero hindi rin lagi. Oo, kasi may school din. Tsaka, syempre, napepeste sila. Ang layo-layo, diba? Natunaw na yung ice cream. Yung gano'n bago nakapasok. Nakaasar na sila. Pero kayo po magkakapatid, paano meron- yung bonding Pero niyo? kami ni Bongbong, ang trabaho namin tumakas. Si Bongbong, pinakamagaling. Kasi nagmamaneho. Ako hindi ako nagmamaneho. Mabilis na ako tumakbo. But up to this day, o marunong ka na mag-drive? Hindi, kasi mahinang mata ko eh. Dadapa nga So, eh. ng mga younger years nyo, meron kayong mga pagtakas na Yeah, nagaganap. super takas. That's the great adventure. How to make takas sa presidential At guard. yun nga, takasan yung mga bodyguard. Oo, sa katutak na guard. Pero nakatakas ba kayo? Ang dalas. Ay, naku! Ang dalas. Nakakaloka. Si Bongbong. Yan, ihaharurot na yung sasakyan. Ang bilis mag-drive noon. Hindi Hindi na kayo nakakahabol. mahabol. Ever, Ay, ever. sir, habulin pa lang kayo nung guard. Ay, wala na, nakaalis Wala, na. i-report na lang kami. Where are you? Ayun na. Tapos magugulat na lang po kayo, susunod na yung kung saan Oo. kayo Oo, naroon. madidiscover na lang kami kung saan-saan. Oo. Pero maganda nung nag-aaral na kami sa abroad, yun, si Bong, tapos sa ibang bansa na siya, naliligaw. Ay, dahil nagkakatao. Oo. Nung naging teenager na, ayan, may ligawan na. Ayan Ayun, na. disappear. Siyempre, kayo po, paano ka makakapag-date Ang nun? hirap nga eh, talagang walang never-ending story. Teka, naliligawan po ba kayo ng normal nun na nakakapunta Normal. sa Hindi ako Malacanang? normal. Sa Malacanang ang inyong maliligaw? Hindi, uso pa nung tanan eh. Di ba yung nanay ko, tatay ko nagtanan? Yes. Kaya ganun. Pero ito po, Ganon. paano ang parenting style ni President Ferdinand sa inyo? Parang siya lang yung Stricto ba magulang. siya? Siya lang yung magulang, yung nanay ko parang kapatid namin. Cool, si Madam. Yeah, hindi kasi ang laki ng agwat eh. She's much younger than him. And my dad's the one parang sobrang in charge. Maski sa bahay. Ayun. Oh, so authoritative talaga siya. Hindi naman, hindi siya authoritative. Parang- Nakakatawa nga eh. Hindi, funny siya. Oh. Si Sobrang Papa funny niyo sa po? bahay. Oh. Oo. Talaga ba? Oh, Parang marami kasi, nga kaming picture na kung ano-anong ginagawa namin sa kanya. so okay din sa'yo. May mga playtime din kayo with Oo him. naman, kung ano-anong ginagawa namin sa kanya, yung I don't know, we used to make him do stupid things na he didn't know how to do. Na okay And my naman sa sister, kanya. ang hilig-hilig ng kapatid ko, dinodrawingan yung mukha niya, sinusuotan ng wig, ayaw ko, pinagtitripan lang ng sister Tapos ko. okay lang kay Tapos Sir gusto ko naman Ferdinand. pagawin ng hindi tama. Yung gano'n. Basta, asar na asar siya sa amin. Pero tinitiis lang. Oo. He's very indulgent father. And, I don't know, he put up with me kasi ako naman, maraming tanong. Yes. Makulit akong bata. Oo. Kasi basa ako ng basa. Tapos ang dami-dami kong tanong. Tapos, hindi naman siya nagagalit kung ano-ano tinatanong ko. Talaga? Oo. So, parang yung pagiging Stricto siya kay Bongbong, inquisitive. hindi sa amin. Sa girls, So, hindi gan. baliktad. Kay Bongbong, mas stricto siya. Oh, Si bakit Bongbong kaya? parati Ba't napapalo. ganun?
Bakit kaya Salbahe si ganun? Bongga. Hindi, mabait Pilyo, yan. pilyo. Mabait yan, pero ang likot-likot. Ah. Pamatay, kulang na lang magkuhan. At dahil siyang, Maghalumbitin dun sa mga chandelier. siya kasing only boy, di ba? Yeah, so you're so strict with Bongga. Pero si Madam, siya yung mas cool ba? Siya Sa yung mas... pera, very cool. Oh. Oo, pero pagkuhan, pero sa mga curfew, Yes, mga ganyan. strict. Mami ko nagagalit. Oh, ganun siya. Pero konsentidor sa pag-absent sa eskwela. gusto namin yun. Kasi pag sabi, holiday, okay, gano'n. Pero yung papa ko, galit na galit. Bakit? Hindi Dahil ka mag-absent kailanman. Kahit rehearsal lang, kahit extracurriculars, dapat mas maaga ka sa teacher at nakakahiya. Aba, so talagang Laking DepEd yun, yung nanay niya kasi. disciplinarian at saka on Depende sa time. anong bagay. Yeah, on ganon. time. Tapos yung mga pagkain, tapos mag-exercise ka tuwing umaga. Para kami mga malilit na sundalo. Military, Military way sa talaga. umaga, magigising ka, exercise, jumping Hindi pwedeng jacks ka. umabsent doon sa exercise? Ay, hindi pwede. Kunyari, Hihilain pa magsasakit-sakitan. mo. Oo, Ganon. Inaantay na nga kami ng mga tao doon sa Malacanang kasi 6 o'clock on the dot talaga. Umiikot na kami sunod sa papa ko. So, yun ang old school talaga. Old school. Of disciplining na talaga natutunan po niyo kay President Marcos. Ano? And of course, with Pero your tiyaga mom. nun, keeps talking and talking to you. Matyaga yun makipagkwentuhan miski sa baby. Talaga? Oo, Mahilig siya oo. sa bata? Mahilig sa bata. Mahilig sa bata. Eh, yung mami ko naman, ano ba yung mami ko? Masaya yung mami ko eh. Yes. So, Kanta syempre, ng kanta. kay madam mo na ako, Party syempre, ng party. yung pagiging, kailangan laging nakaayos. Ayun, syempre. malaking gulo yun. na- Kasi sa Malacanang, lumaki ako na walang chinelas. Kaya naka-chinelas na ako araw-araw ngayon. Walang chinelas doon, walang duster, promise. Pinaka-heavy duty na namin mag-shorts. Eh, paano lagi may bisita, di ba? Ah, so lalabas ka ng no. kwarto mo, talagang pwede ka na mag-state dinner by yourself. Ganon. Kasi- Syempre, di pwede yun sa bata, no? Naglalaro kayo. Oo nga. Ang hirap So, ibig kaya. sabihin, kahit po mas bata pa kayo nun, kailangan halos formal ang pag lumalabas ka. Bihis ka na. Kasi paglabas mo ng kwarto mo, yun na yun eh. Hindi mo Andun na masasabi. yung mga prime minister, yung mga kung sino. Oo. Pero syempre, nagkakaroon ng aksidente, yung mga aso namin, dami naming aso eh. Yung mga aso. Sino po yung mahilig sa aso? Papa ko mahilig sa aso. Si Irene, ang pinakamalalam. Eh, minsan yung maliit na aso na rinigalo sa nanay ko, jumingal dun sa kama pala ni Governor Reagan nung time na yon. Oh no! Oh, no, So, paano talaga. ginawa? Diyan na eh, wala. Hindi naman medyo napanish yung aso. Hindi Hindi na punish yung aso. Kami ang na-punish, obvious ba? You know, tapos katok-katok yung tatay ko dun sa kwarto ni Governor Reagan. Eh, naging presidente din yun, di ba? Yes! I'm sorry, our dog. Ayun na. Their dog. Ayun. Patay. Aba, kasi bisita nyo po that time. Yeah, Oo. nag-state visit. Nakatira Oo. pa yung mga state visitor sa Malacanang nun eh. Oo. Pero gawain kasi namin yun. Pinapasok namin yung kabayo sa kwarto nila. Kabayo? Oo. Wala na. Kabayo? Ano lang kami. Wala nga kaming kalaro kung ano-ano nang maisip namin. Apart ba yun, medyo boredom mo sa loob ng Wala kaming palasyo? Wala kaming friend. Ano ba yung gano'n? Tapos yung mga tapos natuto kami ng kung ano-ano na dahil puro sundalo at pulis ang aming barkada, di ba, sa loob ng Malacanang. Wala naman kaming kilala kundi sundalo at pulis. So, not the usual ang na mga ending kids. is, meron kaming alam sa karate, taekwondo, judo. Ayun. O, hindi the usual na Hindi may na mga normal. barkada, hindi gano'n. Yung mga Hindi, ka-age okay nyo. naman. May usual din. Meron din kaming friends, yung mga pinsan ko. Then later on, nung mas matanda na kami, yan, na marami na kaming barka-barkada. Oo. And then, ang nangyari naman, nag-abroad na kami. By then, another problem na naman. Ayun na nga. So, syempre, sa pag-abroad nila, nabago ba, nga, yung kanilang samahan bilang pamilya? Paano nga ba sila, di ba, kapag wala ang mga constituents at sila lamang pamilya?